10 taon ng pagsisilbi, tinumbasan lang ng 500 piso at papel ng diborsyo, habang si Teresita ay nanginginig sa amoy isdang bodega. Ang asawa niyang si Rodrigo ay nagpapakasasa sa ibang kandungan. Isang sakripisyong nauwi sa pagtataksil. Ngunit sa likod ng basahan, may nakatagong ginto. Sino ang tunay na biktima kapag ang api ay nagsimulang lumaban? Kaya mo bang harapin ang katotohanan sa likod ng bawat patak ng luha? Sawang-awa na ako sa amoy mo, Teresita. Isang malaking pagkakamali ang pakasalan ka. At ngayon, itatapon na kita gaya ng mga basurang isda na hawak mo. Ang boses ni Rodrigo sa kabilang linya ay tila isang matalim na balisong na dahan-dahang humihiwa sa katinoan ni Teresita. Walang emosyon ang pananalita nito. Tila ba hindi sila nagsalo sa iisang banig sa loob ng 10 taon. Ang bawat salita ay may kalakip na pandidiri, isang uri ng pagkasuklam na hindi maipaliwanag. Hindi pa nakakasagot si Teresita ay namatay na ang tawag. Iniwan siyang lulutang-lutang sa gitna ng katahimikan at gulo. Sa loob ng malawak at madilim na bodega ng yelo, lalong naging mailap ang hangin. Humigpit ang hawak ni Teresita sa kalawanging kutsilyo na ginagamit niya sa paglilinis ng mga dambuhalang tulingan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at maputi, ngayon ay puno na ng mga gasgas at kalyo. Ang kanyang mga daliri ay nangingitim na sa tindi ng lamig. Ngunit hindi niya iyon iniinda. Ang tanging nasa isip niya ay ang kota para sa gabing iyon, 500 kilo ng isda na dapat ma-deliver bago mag-umaga. Kailangan niya ang perang kikitain dito para pandagdag sa bayad sa ospital ni Nanay Imelda, ang biyenan niyang kahit kailan ay hindi siya tinawag sa kanyang pangalan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresita habang muling nanunuot sa kanyang ilong ang malansang amoy ng mga isda. Ito ang amoy ng kanyang sakripisyo. Ito ang amoy ng kanyang pag-ibig na unti-unti nang nabubulok. Habang siya ay nagpapakapagod sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, habang ang kanyang likod ay tila mababali na sa pagbubuhat ng mga banyera, ang asawa pala niya ay abala na sa pagbuo ng mundong wala siya. Ang muling pag-alala sa kanilang ika-10 anibersaryo ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Akala niya, ang hapdi sa kanyang mga daliri ay ang pinakamasakit na mararamdaman niya sa gabing iyon. Ngunit nagkamali siya. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa nagyayelong temperatura ng bodega, kundi dahil sa isang uri ng sakit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang pag-akyat ng isang malapot na bara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong sa hangin kung saan siya nagkulang, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga tuyong labi. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, humalo sa mga tunaw na yelo sa semento. Ang bawat patak ay tila isang piraso ng kanyang puso na nadudurog. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri sa hawak na kutsilyo. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa malamig na semento ay naging hudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang tiniis na pangaalipusta mula kay Nanay Imelda at ang lahat ng kanyang pangarap kasama si Rodrigo, lahat ay tila naging abo sa loob lamang ng isang sandali. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa isang malaking piraso ng yelo. Isang babaeng lanta, amoy isda at wasak. Ito ba ang naging kapalit ng 10 taon ng katapatan? Habang ang katahimikan ng bodega ay muling bumabalot sa kanya, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa gitna ng dilim at lamig, sapat na ba ang pag-ibig para mabuhay ang isang taong pinatay na ng sarili niyang pamilya? At kung ang lahat ng kinuha sa kanya ay ang kanyang dangal, ano pa ang matitira sa isang Teresita na wala ng kahit ano, kundi ang amoy ng dagat at ang pait ng pagtataksil? Ito ang halaga mo, Teresita. 500 piso. Kasama na riyan ang bayad sa 10 taon mong paninilbihan na parang katulong sa bahay na ito. Tanggapin mo na.
dahil iyan lang ang tanging bagay na deserve ng isang babaeng amoy isda at walang pinag-aralan na gaya mo. Ang boses ni Rodrigo ay umalingaw-ngaw sa malawak na silya ng lobby ng ospital, kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon sa paligid. Hindi alintana ng lalaki, ang mga mata ng mga taong nagsimulang lumingon sa kanila. Nakatayo siya ng matuwid, suot ang kanyang mamahaling suit na tila ba isa siyang hari na nagbababa ng hatol sa isang alipin. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso si Isabela, isang babaeng mukhang galing sa mga pahina ng fashion magazine na may suot na mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahang napatingin si Teresita sa kanyang sariling mga kamay. Hawak-hawak pa rin niya ang isang maliit na thermal container na naglalaman ng mainit na lugaw na maingat niyang niluto bago siya tumungo rito. Galing pa siya sa magdamag na pagtatrabaho sa bodega, hindi pa nakakaligo, at suot pa rin ang kanyang kupas na t-shirt na may mga mantsa ng dugo ng isda. Ang mainit na lugaw na yon ay para sana kay Nanay Imelda, ang biyenan niyang kagabi lang ay itinakbo sa emergency room. Ang bawat sentimo na ginamit niya para sa pagkaing iyon at para sa deposito sa ospital ay galing sa kanyang mga kalyadong kamay. Isang mapait na irony ang sumampal sa kanyang pagkatao. Habang iniisip niya ang kalusugan ng kanyang pamilya, ang asawa naman niya ay abala sa pagpili ng pinakamasakit na paraan para durugin ang kanyang puso sa harap ng maraming tao. Ang bawat salita ni Rodrigo ay tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa kanyang mga mata. Nagpapalabo sa kanyang paningin, ngunit hindi dahil sa luha, kundi dahil sa sobrang sakit na hindi na kayang ilabas ng iyak. Inihagis ni Rodrigo ang isang puting sobre sa paanan ni Teresita, kasunod ang isang lukot na 500 pisong papel. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa maruming sahig ng ospital ay tila isang malakas na pasabog sa pandinig ni Teresita. Ang sobreng iyon ay naglalaman ng kanilang kasaysayan, isang kasunduan ng diborsyo na nagtatapos sa 10 taon ng kanyang katapatan, pagtitiis at pangarap. Ano pang hinihintay mo? Pulutin mo na yan. Pagmamayabang ni Isabela, ang boses nito ay parang gasgas na plaka na puno ng kayabangan. Gamitin mo ang perang yan para bumili ng sabon. Masyado ka nang mabaho, Teresia. Maski ang mga pasyente rito ay nagrereklamo na sa amoy mo. How pathetic. Naramdaman ni Teresita ang pagkawala ng pakiramdam sa kanyang mga binti. Tila ba ang sahig ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang mga gamit sa paligid niya, ang mga upuan, ang counter ng nurse, ang mga anino ng mga taong dumadaan, lahat ay tila naging mga estranghero. Ang mundo niya na dati ay umiikot lamang sa pagsisilbi kay Rodrigo ay biglang tumigil. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kawalan. Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa emosyon, dahan-dahang lumabas mula sa silidang niyang ospital si Nanay Imelda, ang biyenan ni Teresita. Nakaupo ito sa isang wheelchair. Ngunit sa halip na awa o pasasalamat ang makita sa mga mata nito, isang matinding puot ang bumati kay Teresita. "Huwag mong subukang lumapit sa akin, Teresita," mariing sabi ni Imelda. "Huwag mong dungisan ang aking paningin ng iyong dumi. Matagal na kaming nagtitiis sa iyo dahil sa utang na loob na kinalimutan mo na yata. Kami ang nag-ahon sa iyo mula sa pagiging mamatay gutom na ulila. Pero anong ibinalik mo? Wala kundi ang kahihiyan ng pagiging asawa ng isang tagalinis ng isda." Dito na naramdaman ni Teresita ang tuluyang pagguho ng kanyang huling depensa. Ang biyenan, na itinuring niyang sariling ina, na pinagpuyatan niyang alagaan, sa tuwing may sakit ito, ay siya ring maglalaglag sa kanya sa bangin ng kawalang hiyaan. Ang utang na loob, na palaging ibinabato sa kanya ay tila isang tanikala na sumasakal sa kanyang leeg hanggang sa hindi na siya makahinga. Dahan-dahan, sa harap ng mapanghusgang mga mata ng publiko, lumuhod si Teresita.
Hindi para magmakaawa, kundi para pulutin ang 500 pisong papel na nasa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang lukot na pera. Ito na ba ang kabuuan ng kanyang halaga? 500 piso para sa 10 taon ng kanyang buhay? 1,000-libong kilo ng isda, milyon-milyong patak ng pawis, at hindi mabilang na gabi ng pananalangin. Lahat iyon ay tinumbasan lang ng isang pirasong papel na tinapakan pa ng sapatos ni Rodrigo. Tumingala siya at sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang mga mata ni Rodrigo. Wala siyang nakitang kahit anong bakas ng pagsisisi. Ang nakita lang niya ay isang estrangherong may pusong bato. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng init ay naging isang malamig na bangkay sa kanyang harapan. Salamat sa 500 piso, Rodrigo. Ang boses ni Teresita ay mahina. Tila isang bulong na dinala ng hangin, ngunit puno ng matalim na pait. Salamat dahil sa wakas, ipinakita mo sa akin kung gaano kamura ang tingin mo sa isang taong ibinigay ang lahat para sa'yo. Tumalikod na si Rodrigo at si Isabela, kasabay ng pagtulak ni Rodrigo sa wheelchair ni Imelda palayo. Iniwan nila si Teresita na nakaluhod sa gitna ng lobby, hawak ang sobre ng diborsyo at ang lukot na pera. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang tanong na naiwan sa isipan ng mga nakasaksi at sa puso ni Teresita ay isa lamang. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong sugatan ang bigat ng kawalang katarungan bago ito tuluyang maging bato? At sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital, isang lihim na sulyap ang ibinigay ni Teresita sa kanyang bag. Sa loob niyon, nakatago ang isang maliit na device na kanina pa kumikislap ng kulay pula. Ang misyon ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang babaeng nagmamahal ay tuluyan na ngang pumanaw sa gabing ito. Huwag mong subukang ihakbang ang marumi mong paa sa loob ng pamamahay na ito, Teresita. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay sagrado, at ang isang magnanakaw na katulad mo ay walang karapatang huminga sa hanging naririto. Napatigil si Teresita sa tapat ng pintuan ng bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Ang boses ni Nanay Imelda ay parang latigo na pumapalo sa kanyang likuran. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala, suot ang kanyang pinakamagarang duster at hawak-hawak ang kanyang mga rosaryo. Tila ba isa siyang banal na nilalang na nagtataboy ng isang masamang espiritu. Ngunit sa likod ng mga dasal at krus na nakasabit sa kanyang leeg, alam ni Teresita na may nakatagong lason sa bawat salita nito. Pumasok si Teresita para lamang kunin ang kanyang mga lumang gamit. Ang iilang piraso ng damit na binili niya mula sa sariling pagtitipid at ang mga alaala ng kanyang mga magulang. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang sako, mabilis na humarang si Imelda. Nasaan ang kwintas na gintong pamana ng pamilya namin? Iyong may pendant na krus? Sigaw ni Imelda. Sapat na malakas para marinig ng mga kapitbahay na nagsisimula ng magsipaglabasan sa kani-kanilang mga gate. Nawawala ang kwintas sa loob ng aking aparador at ikaw lang ang tanging taong may susi sa kwartong yon. Magnanakaw. Matapos ka naming pakainin at patuluyin, ito pa ang igaganti mo? Naramdaman ni Teresita ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyang naranasan niya sa ospital ay tila wala pa sa kalahati ng ginagawang paglapastangan ni Imelda sa kanyang dangal sa harap ng kanilang mga kakilala. Sa labas, naririnig niya ang mga bulungan ni Aling Marites at ng iba pang mga tambay. Ang mga mata ng mga taong dati ay nginingitian niya ay puno na ngayon ng pagdududa at panghuhusga. Ang tsismis ay parang apoy na mabilis na kumakalat sa kanilang barangay. Nilalamon ang kanyang huling natitirang respeto sa sarili. Nanay, alam niyo pong hindi ko magagawa iyon. Mahinang sagot ni Teresita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sobrang pagpipigil ng galit. Kahit kailan ay hindi ako kumuha ng hindi sa akin. Alam niyo kung gaano ako nagpakapagod para sa pamilyang ito.
Lahat ng kinikita ko sa paglilinis ng isda ay ibinibigay ko sa inyo. Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi kita anak. Pandidiri ni Imelda. Isang malaking pagkakamali na hinayaan ni Rodrigo na pumasok ang isang basurang gaya mo sa aming marangal na pamilya. Ipakita mo sa akin ang laman ng bag mo. Ipakita mo kung anong ninakaw mo. Biglang hinablot ni Imelda ang sako ni Teresita at malakas na ibinuhos ang laman nito sa sahig. Nagkalat ang iilang kupas na baro, ang isang lumang suklay at ang isang maliit na litrato ng namayapang ina ni Teresita. Ngunit sa gitna ng mga abubot na yon, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw, isang gintong kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Teresita. Alam niyang itinanim iyon ni Imelda bago siya dumating. Isang napakababang paraan ng pagpapabagsak sa kanya. Kita niyo na ang ebidensya. Sigaw ni Imelda sa mga taong nakasilip sa bintana. Magnanakaw ka talaga, Teresita. Pinatira ka na rito. Nagagawa mo pang magnakaw. Sabihanan mong may sakit. Napakasama ng iyong budhi. Napako ang tingin ni Teresita sa maliit na altar sa sulok ng sala. Doon, nakatayo ang imahe ng birhen na madalas niyang luhuran gabi-gabi. Naalala niya ang mga sandaling doon siya umiiyak habang ipinapanalangin ang mabilis na paggaling ni Imelda noong nakaraang buwan. Doon niya iniaalay ang bawat sentimo ng kanyang pagod. Umaasang kahit papaano ay tanggapin siya ng pamilyang ito. Ngunit ang altar na iyon, na saksi sa kanyang mga taimtim na dasal, ay naging saksi na rin ngayon sa isang malaking kasinungalingan. Isang mapait na katotohanan ang gumuhit sa kanyang puso. Ang relihiyon ni Imelda ay hanggang labi lamang. Ang mga dasal nito ay palamuti lang sa isang pusong puno ng puot at pagkamuhi sa mga mahihirap na gaya niya. Ang sakit na naramdaman ni Teresita ay hindi na lamang dahil sa bintang, kundi dahil sa pagkadismaya sa taong itinuring niyang gabay. Sana ay maging masaya kayo sa ginagawa niyo, nanay, sabi ni Teresita. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang sumpang hindi mababawi. Nakuha niyo na ang lahat sa akin, ang asawa ko, ang tahanan ko, at ngayon, pati ang pangalan ko. Pero tandaan niyo, ang Diyos na dinarasalan niyo gabi-gabi ay nakatingin sa kung anong totoo. Tumawa lang ng malakas si Imelda, isang tawang puno ng tagumpay at kawalang hiyaan. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa Diyos. Ang isang hampaslupang katulad mo ay walang karapatang magsalita ng ganyan. Sa gitna ng sigawan, isang pamilyar na tunog ang nagsimulang marinig mula sa labas ng kalsada. Ang sunod-sunod na pag-ikot ng mga asul at pulang ilaw ay tumama sa mga dingding ng kanilang bahay. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na huminto sa harap ng kanilang gate ay naghatid ng matinding kaba sa lahat ng nakasaksi. Tinawagan ko na ang mga pulis bago ka pa dumating. Nakangising sabi ni Imelda habang inaayos ang kanyang kwelyo. Gusto kong makita ka nilang nakaposas habang inilalabas sa bahay na ito. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ay isang kriminal. Dahan-dahang humarap si Teresita sa pintuan. Ang mga pulis ay pababa na sa kanilang sasakyan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang lumang relo. Ang oras ng kanyang pagtitiis ay malapit na ring matapos. Ngunit bago yon, kailangan niyang harapin ang huling hagupit ng bagyong ito. Laya ka na, Teresita. May tumawag mula sa itaas. Mukhang nagkamali yata kami ng dinala rito. Ang boses ng pulis na nakatalaga sa desk ay wala ng bahid ng kagaspangan na ipinakita nito kanina habang hinihila siya papasok sa selda. Ngayon, ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at bahagyang takot. Tila ba nakakita ito ng isang multo? Iniabot nito kay Teresita ang kanyang sako ng mga lumang gamit. Ang iisang saksi sa kanyang 10 taon na pagiging martir. Dahan-dahang lumabas si Teresita mula sa madilim at mabahong presinto. Sa labas, ang langit ng Maynila ay tila nakikiramay
Sa kanyang nararamdaman, ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Ang bawat patak ay tila isang malamig na halik sa kanyang mga pisngi, hinuhugasan ng dumi at ang pait ng mga paratang ni Imelda. Bit-bit ang kanyang sako. Naglakad siya sa gitna ng baha. Hindi alintana ang ginaw na nanunuot sa kanyang mga buto. Huminto siya sa tapat ng isang tulay kung saan ang maruming tubig ng kanal ay mabilis na umaagos patungo sa kung saan. Tumingin siya sa kanyang palad. Doon, nakapatong ang kanyang lumang wedding ring. Isang mumurahing piraso ng bakal na pinag-ipunan nila ni Rodrigo noong mga panahong wala pa silang makain. Sa loob ng 10 taon, ito ang naging simbolo ng kanyang pag-asa, ang tanging bagay na nagpapatatag sa kanya sa gitna ng bawat sampal at mura ng kanyang biyenan. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa bawat patak ng ulan, naaalala niya ang bawat pangakong napako, ang bawat gabing naghintay siya sa wala, at ang bawat pagkakataong pinili niyang manahimik para sa kapayapaan ng kanilang tahanan. Ngunit sa gabing ito, ang katahimikang yon ay tuluyan ng nabasag. Dahan-dahang itinaas ni Teresita ang kanyang kamay. Sa isang tahimik ngunit matibay na galaw, binitiwan niya ang singsing. Ang maliit na piraso ng metal ay lumubog sa madilim na tubig, kasabay ng mga alaala at pangarap na matagal na niyang pinanghawakan. Wala siyang naramdamang pagsisisi. Sa halip, tila may unti-unting gumaan sa kanyang dibdib na para bang may iniwan siyang bigat sa agos ng tubig. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya. Ang dating Teresita na nakatali sa nakaraan ay pinili ng magpaalam. At ang babaeng nakatayo ngayon, sa gitna ng ulan ay handa nang magsimula muli. Dala ang bagong lakas at sariling pagkakakilanlan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng palengke na madalang nang puntahan ng mga tao sa ganitong oras. Sa ilalim ng isang lumang gusali, na amoy isda at puno ng mga kalawanging yero, may isang maliit na pinto na tila ba nakalimutan na ng panahon. Kumatok siya ng 3 beses sa isang partikular na ritmo. Ang tunog ng pagbukas ng mga bakal na kandado ay umalingaw-ngaw sa paligid, sapat na malakas para mabasag ang katahimikan ng gabi. Sa loob, ang amoy ng lansa ay biglang napalitan ng amoy ng malinis na papel, kape, at makabagong teknolohiya. Ang madilim na pasilyo ay nagbukas patungo sa isang opisina na punong-puno ng mga screen at mga taong abala sa kani-kanilang mga gawain. Wala sa kanila ang tumingin sa kanyang maruming hitsura o sa kanyang basang damit. Para sa kanila, siya ay hindi isang biktima ng diborsyo o isang magnanakaw ng kwintas. Tumigil si Teresita sa harap ng isang malaking steel locker na may numerong 0815. Gamit ang kanyang nanginginig na daliri, itinuon niya ang code. Ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang musika na nagbabalik sa kanyang tunay na pagkatao. Sa loob ng locker, nakasabit ang isang maayos na nakatuping uniforme, isang malinis at matigas na tela na may kulay ng karangalan. Sa balikat nito, ang mga bituin at insignya ng kanyang ranggo ay kumikislap sa ilalim ng puting ilaw ng opisina. Hinawakan niya ang tela. Ang bawat hibla nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na misyon. 10 taon siyang nagpanggap. 10 taon siyang naging alipin ng isang pamilyang walang puso para lamang mapalapit sa mga taong sumisira sa bayan. Ang bawat sampal ni Imelda, ang bawat pagtataksil ni Rodrigo, lahat iyon ay naging bahagi ng kanyang pagsasakripisyo para sa isang mas malaking layunin. Tapos na ang paghihintay, ma'am. Isang baritonong boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Isang lalaking nakasuot ang lumapit sa kanya at tumayo ng matuwid. Ang tunog ng pagsalubong ng mga takong ng sapatos nito sa semento ay naghatid ng isang uri ng kapangyarihan na matagal nang kinalimutan ni Teresita. Ang lalaki ay sumaludo sa kanya. Ang mga mata nito
ay puno ng respeto at katapatan. Ready for deployment, ma'am? Hinihintay na po ng buong dibisyon ang inyong huling utos para sa kasalang magaganap sa susunod na linggo. Tumingin si Teresita sa salamin na nakadikit sa pinto ng locker. Ang babaeng amoy isda at duguan ng mga kamay ay wala na. Sa kanyang mga mata, ang apoy ng katarungan ay nagsisimula ng magliyab. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi para sa pag-ibig, kundi para sa paghihiganti ng batas. Ihanda ang lahat. Ang boses ni Teresita ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matigas, puno ng awtoridad, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Siguraduhin ninyong ang bawat bisitang darating sa kasal ni Rodrigo ay may kaukulang posas na naghihintay. Napatigil ang lahat sa loob ng opisina nang marinig ang kanyang boses. Ang tanong na lamang na naiwan sa hangin ay kung kakayanin ba ni Rodrigo at ng kanyang pamilya ang hagupit ng katotohanang kanilang hinukay. Ang bagyong darating ay hindi lamang ulan at hangin, kundi ang pagbabalik ng isang tiyuta na kanilang minaliit. Tapos na ang mission mo bilang asawa, Teresa. Pero bakit parang hindi mo pa rin maalis ang amoy ng lansa sa iyong balat? O baka naman, ang talagang hindi mo maalis ay ang sakit ng katotohanang minahal mo, ang taong dapat ay matagal mo nang dinakip. Ang boses ni General Santiago ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa loob ng Secret Command Center. Nakatayo ang matandang opisyal sa harap ng malalaking screen na nagpapakita ng mga transaksyon sa bangko at mga lihim na larawan ni Rodrigo. Tumingin si Teresita sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na 10 taon na naglinis ng isda, naglaban ng maruruming baro ni Imelda, at nagluto ng mga pagkaing hindi man lang pinasalamatan. Ngayon, ang mga kamay ring iyon ay muling humahawak sa isang baril at sa mga dokumentong selyado ng top secret. Dahan-dahang lumapit si Teresita sa isang malaking salamin sa sulok ng silid. Hinaplos niya ang peklat sa kanyang pulso, isang maliit at tila nakakalimutang marka na nakuha niya noong unang taon ng kanilang pagsasama. Naalala niya kung paano nabasag ni Imelda ang isang pinggan dahil hindi niya nagustuhan ang timpla ng ulam at kung paano siya nanatiling tahimik habang dugo ang pinupulot ang mga piraso ng porselana. Sa bawat hapdi ng peklat na yon, may isang alaala ng pagsisikap na maging sapat para sa isang pamilyang kailanman ay hindi siya tinanggap. Isang matinding paninikip ng dibdib ang naramdaman ni Teresita. Ang pagiging isang undercover agent ay nangangailangan ng matigas na sikmura, ngunit ang pagiging asawa ay nangangailangan ng pusong handang masugatan. Sa loob ng isang dekada, naging eksperto siya sa pagtatago ng kanyang tunay na nararamdaman. Pero ngayon, habang tinitingnan niya ang mukha ni Rodrigo sa screen, ang mukhang hinalikan niya bago siya pumasok sa trabaho, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang huling depensa. Ang bawat ngiti ni Rodrigo sa mga larawan kasama si Isabela ay tila isang bagong latay sa kanyang kaluluwa. Hindi lang basta pakikiapid ang ginagawa ni Rodrigo, Major, pagpapatuloy ng general habang itinuturo ang isang partikular na dokumento. Ang perang ginamit niya para sa singsing ni Isabela, ang perang ibinabayad niya sa ospital ng kanyang ina, at ang perang ipinapatayo niya ng mansyon, lahat iyon ay galing sa duguang transaksyon ng mga sindikato sa labas ng bansa. Ginamit kanya, Teresita. Ginamit niya ang iyong pagiging asawa bilang cover para sa kanyang mga ilegal na aktibidad. Napapikit ng mariin si Teresita. Ang bawat salita ng general ay tila isang malupit na paalala na ang kanyang buong buhay mag-asawa ay isang malaking kasinungalingan. Hindi lang siya basta pinagtaksilan. Ginawa siyang kasangkapan sa isang krimen na matagal na niyang nilalabanan bilang sundalo. Ang bawat gabi na hinihintay niya si Rodrigo na umuwi, ang bawat dasal niya para sa kaligtasan nito, lahat iyon ay naging bahagi ng isang madilim na laro kung saan siya ang tanging talo. Naramdaman niya ang pag-akyat ng isang mainit na likido
sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang isang major ay hindi umiiyak dahil sa isang sawi na pag-ibig. Ang isang sundalo ay lumalaban para sa katarungan. Ngunit sa ilalim ng uniforme, ang babaeng si Teresita ay nanginginig pa rin sa tindi ng puot at pangungulila. Ang amoy ng bodega ng isda ay tila nanunuot pa rin sa kanyang gunita, isang mapait na paalala ng kanyang mga araw bilang isang aliping walang boses. Dahan-dahang kinuha ni Teresita ang isang folder na naglalaman ng listahan ng mga panauhin sa darating na kasal ni Rodrigo at Isabela. Habang binabasa niya ang mga pangalan ng mga maimpluwensyang tao, politiko, at mga negosyante, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa pag-agaw sa isang lalaking hindi na niya pag-aari. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa buong mundo kung sino ang tunay na Teresita. Ang babaeng binuo ng sakit, pinatibay ng hirap, at ngayon ay handa nang maging boses ng katotohanan. Gusto nilang makita ang isang tunay na asawa. Bulong ni Teresita sa kanyang sarili. Ang boses ay puno ng determinasyon na may halong pait. Ibibigay ko sa kanila ang isang asawang hindi nila makakalimutan hanggang sa huling hininga nila. Lumakad siya patungo sa bintana ng opisina. Nakatanaw sa malayo kung nasaan ang mga ilaw ng lungsod. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang mahinang tunog ng isang orasan sa dingding. Bawat segundo ay tila isang hakbang papalapit sa araw ng paghuhukom. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang maliit na bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon sa loob ng folder. Isang sulat na may sulat kamay ni Rodrigo, luma at tila kupas na, ang nakasingit sa pagitan ng mga ulat. Ito ang liham na ibinigay sa kanya ni Rodrigo noong sila ay nagsisimula pa lamang, nangangako ng habambuhay na proteksyon at pagmamahal. Habang binabasa ni Teresita ang mga salitang yon, naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Sino nga ba ang tunay na kaaway? Ang lalaking nagtataksil o ang mga alaala ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buo? Habang hawak ang liham, isang biglang pagtunog ng alerto ang umalingaw-ngaw sa buong command center. Ang lahat ng screen ay naging kulay pula. Isang bagong impormasyon ang pumasok, isang impormasyong magbabago sa takbo ng kanyang buong plano at maglalagay sa kanyang buhay sa panganib bago pa man dumating ang araw ng kasal. Major, may problema tayo. Sigaw ng isa sa mga tech specialist. Si Isabela. Hindi siya ang iniisip nating biktima lang. Siya ang utak ng lahat. Napatigil ang mundo ni Teresita. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila muling naghiwa-hiwalay. Sino nga ba talaga ang biktima sa larong ito? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Teresita para sa isang bansang naging malupit sa kanya at sa isang pag-ibig na matagal na siyang pinatay? Huwag mong ikukumpara ang dumi sa ginto, Teresita. Ang nakaraan natin ay parang basurang kinalimutan na ng panahon at ang kinabukasan ko ay kasing liwanag ng mga diamanteng isusuot ni Isabela. Ang mga salitang ito ni Rodrigo na narinig ni Teresita mula sa isang intercepted na tawag ay tila mga linta na sumisip-sip sa kanyang natitirang pasensya. Habang si Rodrigo ay abala sa pagpili ng pinakamahal na chandelier para sa kanilang bagong mansyon, si Teresita ay naroroon sa gilid ng kalsada. Suot ang kanyang lumang t-shirt na may mantsa ng kalawang, nagpapanggap na isang babaeng nawawalan na ng katinuan dahil sa pait ng diborsyo. Ito ang bahagi ng kanyang plano, ang ipakita sa mundo na siya ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat mapanirang tsismis na ipinapakalat ni Imelda at Rodrigo ay hinahayaan niyang lumaki. Gusto niyang maniwala sila na ang Teresitang alipin ay wala ng laban, upang sa gayon ay maging kampante sila sa kanilang mga ilegal na gawain. Ngunit sa bawat tawa ni Isabela na naririnig niya sa recorder, naramdaman ni Teresita ang isang uri ng hapdi
na hindi kayang gamutin ng anumang medisina. Ang perang ginagastos nila para sa karangyaan ay ang perang pinagpuyatan niya sa loob ng malamig na bodega at ang perang ninakaw mula sa kaban ng bayan. Sa tapat ng isang mamahaling butik sa Makati, nakita ni Teresita ang sasakyan ni Rodrigo. Dahan-dahan siyang lumapit, bitbit ang isang plastic na bag na puno ng mga basyong bote, isang perpektong disguise para sa isang taong itinapon na ng lipunan. Mula sa malayo, nakita niya si Isabela na lumabas mula sa tindahan. May bitbit na maraming paper bags mula sa mga foreign brands. Ang bawat hakbang ng babae ay puno ng kagaslawan. Tila ba nakatapak ito sa mga ulap. Isang matinding kaibahan ang namagitan sa kanilang dalawa. Si Isabela na nababalot ng sutla at pabango at si Teresita na nababalot ng alikabok at pait. Ngunit sa likod ng maruming mukha ni Teresita, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Nakita niya ang isang maliit na detalye, isang tattoo sa batok ni Isabela na bahagyang nalantad nang ayusin nito ang kanyang buhok. Isang simbolo na pamilyar sa mga intelligence reports ng militar. Ang simbolo ng uwak, isang grupo ng mga high-end money launderers. Naramdaman ni Teresita ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi lang basta kabit si Isabela, siya ang handler ni Rodrigo. Ang pagpapakasal ni Rodrigo rito ay hindi lang dahil sa ganda, kundi dahil sa takot at pakikinabang. Ang akala ni Rodrigo ay siya ang hari. Ngunit ang totoo, siya ay isang pawn lamang sa isang mas malaking laro na pinapatakbo ng babaeng akala niya ay kanyang reyna. Isang mapait na alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Teresita habang nakatingin sa kanila. Naalala niya noong unang taon nila ni Rodrigo kung paano sila naghahati sa isang pirasong tuyo at isang mangkok ng kanin. Masaya sila noon o akala niya ay masaya sila. Naalala niya ang pangako ni Rodrigo na hinding-hindi siya nito iiwan kahit anong hirap ng buhay. Ngayon, ang bawat butil ng kanin na pinagsaluhan nila ay tila naging lason sa kanyang gunita. Ang tagumpay na tinatamasa ni Rodrigo ngayon ay isang tagumpay na nakaw. Nakaw sa kanyang pag-ibig, nakaw sa kanyang sakripisyo, at nakaw sa katotohanan. Dahan-dahang kinapa ni Teresita ang kanyang bulsa. Naramdaman niya ang isang matigas na bagay, isang lumang butones mula sa unang polo shirt na ibinigay niya kay Rodrigo. Tinahi niya iyon sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila dahil wala silang pambayad sa kuryente noon. Isang maliit na bagay, ngunit puno ng kasaysayan. Sa isang biglang pagpapasya, inilabas ni Teresita ang butones at dahan-dahan itong binitiwan sa kanal. Ang maliit na tunog ng pagbagsak nito sa putik ay tila huling paalam sa lalaking minahal niya. Wala nang balikan. Ang pag-ibig ay naging isang madilim na tungkulin at ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay naging gasolina para sa apoy ng kanyang gagawing paghuhukom. Habang papaalis ang sasakyan ni Rodrigo, isang itim na van ang biglang huminto sa tapat ni Teresita. Bumukas ang bintana at isang lalaki na may suot na salamin ang tumingin sa kanya. Hindi ito si General Santiago. Ito ay isang mukha na hindi niya inaasahang makita sa labas ng command center. Major, kailangan nating mag-usap. Ang boses ng lalaki ay puno ng pangamba. Si Rodrigo, alam na niya kung nasaan ang base natin. May espiya sa loob ng militar. Napatigil ang hininga ni Teresita. Ang mundo na akala niya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol ay biglang gumuho sa isang pangungusap. Hindi lang siya ang nangangaso. Siya na rin ang tinutugis. Ang panganib ay hindi na lang nasa labas, kundi nasa loob na mismo ng kanyang kuta. Paano niya itutuloy ang misyon kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan na rin ng kaaway? At sino sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ang nagbenta ng kanyang buhay para sa ilang pirasong pilak? Hindi ka magnanakaw, anak. Kilala ko ang mga matang yan. Iyan ang mga matang nagtrabaho ng marangal para sa taong hindi ka karapat-dapat. Ang boses ni Aling Rosa ay tila isang mainit na kumot na bumalot
sa nanginginig na katawan ni Teresita. Sa sulok ng isang maliit at madilim na pwesto sa palengke, kung saan ang amoy ng tuyo at bagong huling isda ay naghahalo sa hangin, nakaupo ang dalawang babae. Si Teresita, na puno pa rin ng alikabok at pait mula sa kalsada, ay hindi makatingin ng diretso sa matanda. Ang bawat salita ng tiwala ay tila isang hapdi sa kanyang puso na mas masakit pa kaysa sa mga mura ni Imelda. Dahan-dahang kumuha si Aling Rosa ng isang platitong may lamang mainit na lugaw at isang pirasong piniritong saba. Ang usok mula sa pagkain ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Inilapit niya ito kay Teresita, ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng mga sugat mula sa pagtitinda ng isda ay marahang humawak sa nanginginig na kamay ng mas batang babae. Ang bawat kalyo sa palad ni Aling Rosa ay kwento ng katapatan at hirap, isang katapatang tila naging banyaga na sa buhay ni Teresita. Kumain ka muna, Teresita, bulong ng matanda. Alam ko ang nangyari sa ospital. Alam ko ang ipinagkakalat ng biyenan mo sa buong barangay. Pero kaming mga nakasama mo rito sa pagbubuhat ng banyera, alam namin kung sino ang totoong Teresita. Hindi nababayaran ng 500 piso ang dangal ng isang taong marunong magtiis. Isang matinding bara ang humarang sa lalamunan ni Teresita. Ang luha na pilit niyang itinago sa harap ni na Rodrigo at Isabela ay dahan-dahang pumatak sa kanyang lugaw. Hindi ito luhang galing sa awa sa sarili, kundi luhang galing sa pasasalamat. Sa gitna ng mundong tinalikuran siya, sa gitna ng mga taong pinaglingkuran niya, ngunit dinuraan lang ang kanyang pagkatao, may isang estrangherong nakakita sa kanyang tunay na halaga. Ang simpleng lugaw na ibinigay ni Aling Rosa ay tila mas masarap pa kaysa sa anumang handaan sa mansyon ni Rodrigo. Naalala ni Teresita ang mga araw na siya ay baguhan pa lamang sa bodega. Si Aling Rosa ang nagturo sa kanya kung paano humawak ng kutsilyo nang hindi nasusugatan ng sarili. Si Aling Rosa ang nagbahagi sa kanya ng baong kanin noong wala siyang pambili ng tanghalian dahil ibinayad niya ang lahat ng pera para sa kuryente ni na Imelda. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ng pamilya ni Rodrigo ay tila naging isang biro kumpara sa tunay na malasakit na ipinapakita ng matandang ito. Salamat po, Aling Rosa. Mahinang sabi ni Teresita, ang boses ay basag sa emosyon. Akala ko po ay wala na akong kakampi. Akala ko po ay tuluyan na akong nilamon ng dilim. Huwag mong hayaang maging bato ang puso mo dahil sa kanila, anak. Payo ni Aling Rosa habang maingat na pinupunasan ng luha sa pisngi ni Teresita gamit ang kanyang lumang bimpo. Ang katarungan ay parang tubig sa dagat. Maaring lumayo ito sa pampangsa ngayon, pero siguradong babalik ito nang may kasamang malalakas na alon. Tandaan mo, ang bawat patak ng pawis mo ay binibilang ng itaas. Isang mahalagang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa loob ng ilang minuto, nakalimutan ni Teresita ang kanyang pagiging tiyuta, ang espiya sa loob ng militar, at ang panganib na naghihintay sa kanya. Siya ay naging isang simpleng babae lamang na nakahanap ng kalinga sa piling ng isang ina. Ang golden moment na ito ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang armas o ranggo. Ang pagpapakatao ni Aling Rosa ang nagpaalala sa kanya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Hindi lang para sa batas, kundi para sa mga taong gaya ni Aling Rosa na patuloy na naniniwala sa kabutihan. Dahan-dahang tumayo si Teresita, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pait, kundi ng isang panibagong liwanag. Kinuha niya ang kamay ni Aling Rosa at maingat itong idinikit sa kanyang noo, isang pagmamano na puno ng tunay na respeto. Hindi ko po makakalimutan ang lugaw na ito, Aling Rosa. Pagdating ng araw, ibabalik ko po sa inyo ang lahat ng kabutihang ito. Pangako ni Teresita. Habang papaalis si Teresita sa maliit na pwesto ni Aling Rosa, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Nagpapanggap na tumitingin ng mga gulay. Ang lalaking ito
ay may suot na pamilyar na relo, isang relo na tanging mga miyembro lamang ng uwak ang nagmamay-ari. Naramdaman ni Teresita ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Ang panganib ay hindi na lang anino. Ito ay kasunod na niya sa bawat hakbang. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, may isang bagay na ibinulong si Aling Rosa na nagpatigil sa kanyang mundo. Teresita, mag-iingat ka. Noong isang gabi, may nakita akong lalaking kamukha ni Rodrigo na kausap ang isang opisyal na may bituin sa balikat doon sa dulo ng palengke. Parang may pinag-uusapan silang tungkol sa isang ibong kailangang hawakan sa leeg. Napatigil ang paghinga ni Teresita. Ang espiya sa loob ng militar at ang kanyang asawa ay magkasama? Kung gayon, ang kasal ni Rodrigo ay hindi lang isang pagdiriwang ng pag-ibig, kundi isang bitag na mas malaki pa sa inaasahan niya. Ang tanong ay, sino ang ibon? Siya ba? O ang katarungang pilit niyang ipinaglalaban? Siguraduhin mong ang bawat basong iaabot mo ay kasing linis ng kristal dahil ang mga taong naririto ay hindi sanay sa dumi. At ikaw, huwag kang magkakamaling tumingin ng diretso sa mga mata ni Rodrigo. Baka maamoy niya ang lansa ng iyong kahapon sa gitna ng kanyang tagumpay. Ang mahinang bulong na yon ng supervisor ng catering ay tila isang mariing paalala sa kasalukuyang kalagayan ni Teresita. Nakatayo siya sa gilid ng isang marangyang ballroom sa loob ng isang 5 bituing hotel sa Makati. Suot niya ang uniforme ng isang hamak na waitress, puting polo, itim na vest at isang itim na ribbon sa leeg. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay nababalutan ng makapal na makeup upang itago ang mga bakas ng pagod at ang kanyang tunay na pagkatao. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng dambuhalang chandelier na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag, nakita niya si Rodrigo. Mukhang mas bata ito, mas masaya, at mas makapangyarihan sa piling ni Isabela. Ang bawat halakhak ni Rodrigo ay tila isang sampal sa alaala ni Teresita. 10 taon niyang inalagaan ang lalaking ito, pinagluluto ng paborito nitong ulam, at tinitiis ang bawat hirap para lamang maging komportable ito. Ngayon, ang bawat haplos ni Rodrigo sa bewang ni Isabela ay isang malupit na pagpapatunay na ang lahat ng kanyang ginawa ay walang saysay. Naramdaman ni Teresita ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay habang hawak ang isang pilak na tray na may lamang mga baso ng mamahaling champagne. Ang bawat baso ay nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita niya sa isang buwan sa bodega ng isda. Isang matinding irony ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Naririto siya, nagsisilbi sa taong nagnakaw ng kanyang dangal, nagpapanggap na isang taong walang boses sa gitna ng isang piging na puno ng kasinungalingan. "Waiter, isang champagne dito," tawag ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, hindi man lang tinitingnan ang babaeng papalapit sa kanya. Dahan-dahang lumakad si Teresita patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagsasanay sa pagtitimpi. Ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas. Tila ba gusto nitong lumabas sa kanyang dibdib at isigaw ang lahat ng katotohanan. Ngunit bilang isang sundalo, alam niya ang kanyang tungkulin. Ang bawat emosyon ay dapat ikulong sa loob ng isang bakal na hawla. Nang makalapit siya, dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo. Inilahad niya ang tray sa tapat ni Rodrigo. Naramdaman niya ang init ng balat ni Rodrigo nang dampian nito ang kanyang kamay para kumuha ng baso. Isang kuryente ng puot at pangungulila ang dumaloy sa katawan ni Teresita. Sa loob ng 10 taon, ang hawak na yon ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngayon, ito ay nagdudulot na lamang ng pandidiri. "Salamat," maikling sabi ni Rodrigo, sabay baling muli kay Isabela. "Alam mo darling, ang sarap talaga sa pakiramdam na wala na ang mga pabigat sa buhay ko. Ngayon, malaya na tayong magplano para sa ating kinabukasan ng walang istorbo." "At walang amoy ng palengke," dagdag ni Isabela,
sabay tawa ng mahinhin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa. Sa wakas, ang lahat ng pera ng kumpanya ay nasa kamay na natin. Wala nang Teresitang kailangang bigyan ng limos. Naramdaman ni Teresita ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa ilalim ng tray. Ang sakit ng kanilang mga salita ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ang bawat tawa nila ay tila mga martilyo na dumudurog sa kanyang huling pasensya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang kanyang tenga ay nanatiling matalas. Narinig niya ang mahinang bulong ni Isabela kay Rodrigo tungkol sa isang delivery na darating sa gabi ng kanilang kasal. Isang delivery na magmumula sa Pier 13. Isang lihim na tagumpay ang sumilay sa isipan ni Teresita sa likod ng kanyang maskara bilang waitress. Ang pain ay kinagat na ng mga isda. Ang bawat serye ng kanilang pagmamayabang ay nagbibigay sa kanya ng mga piraso ng impormasyon na kailangan niya para sa huling paghuhukom. Ngunit bago pa man siya makatalikod, isang biglang pangyayari ang nagpatigil sa kanyang mundo. Isang kilalang opisyal ng militar ang pumasok sa ballroom. Si Coronel Mendoza, ang taong malapit kay General Santiago. Nakita ni Teresita ang pagbabago sa mukha ni Rodrigo. Ang takot at kaba ay agad na napalitan ng isang mapanuring tingin. "Coronel! Mabuti at nakarating ka," bati ni Rodrigo habang mahigpit na nakikipagkamay sa opisyal. Nag-umpisa ang isang seryosong pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Dahan-dahang lumapit si Teresita para mag-refill ng kanilang mga inumin, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang kanyang suot na hikaw sa sahig. Ang hikaw na naglalaman ng isang maliit na microphone. Ang tunog ng pagbagsak ng maliit na metal sa tiles ay tila isang dagundong sa katahimikan ng kanilang usapan. Napatingin si Isabela sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang kakaibang disenyo ng hikaw. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ito, habang ang kanyang tingin ay unti-unting umakyat patungo sa mukha ni Teresita. "Waitress, parang pamilyar ang hugis ng iyong mga mata," bulong ni Isabela. Ang boses ay puno ng paghihinala. Naramdaman ni Teresita ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang kanyang disguise ay nasa bingit ng panganib. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihintay sa hatol ng tadhana. Malalaman na ba nila ang katotohanan bago pa man dumating ang araw ng kasal? O magagawa pa rin ba ni Teresita na itago ang apoy sa kanyang puso sa gitna ng mga kaaway na handa siyang patayin? Huwag mong dungisan ang sahig ng hotel na ito ng iyong pagiging lampa. Pulutin mo ang basura mo at umalis ka sa harap namin bago ko pa makalimutang may mga tao sa paligid. Ang boses ni Rodrigo ay parang haplit ng latigo sa gitna ng ballroom, habang si Isabela ay nakatitig pa rin sa hikaw na nakita sa sahig. Mabilis na yumuko si Teresita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil na huwag bigwasan ang lalaking harap-harapan siyang minaliit. Maingat niyang kinuha ang maliit na device mula sa kamay ni Isabela, sabay yuko ng malalim. "Pasensya na po, sir. Pasensya na po, ma'am. Mumurahing dekorasyon lang po ito, nahulog dahil sa pawis," mahinang sagot ni Teresita sa tono ng isang hamak na waitress. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Isabela bago binaliwala ang lahat. "Kaya pala ang pangit ng disenyo. Itapon mo na yan. Baka magka-impeksyon pa ako sa paghawak niyan." Dahan-dahang lumayo si Teresita. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa bawat hakbang palayo sa kanila, naramdaman niya ang matinding pagkasuklam. Ngunit hindi pa doon natatapos ang gabi. Sinundan niya ang anino nina Rodrigo at Coronel Mendoza patungo sa isang pribadong silid sa dulo ng pasilyo, kung saan ang ingay ng party ay dahan-dahang napapalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sumandal si Teresita sa pader. Ang kanyang tenga ay nakadikit sa malamig na kahoy ng pinto. Sa loob, ang boses ni Rodrigo
ay hindi na ang boses ng mapagmahal na asawa, kundi ang boses ng isang demonyong nagbibilang ng kanyang biktima. Lahat ng kargamento ay nasa loob na ng mga isda, Koronel. Pagmamayabang ni Rodrigo. Ang mga tulingan at galunggong na nililinis ni Teresita sa bodega, gabi-gabi, iyon ang naging perpektong cover natin. Walang mag-aakala na sa loob ng mga tiyan ng isdang iyon ay may nakatagong puting lason at pera mula sa ibang bansa. Naramdaman ni Teresita ang biglang paghinto ng mundo. Ang bawat kilo ng isda na nilinis niya sa ilalim ng nagyayelong bodega, ang bawat sugat sa kanyang kamay mula sa matatalas na tinik, at ang bawat gabing hindi siya nakatulog sa pagod. Lahat ng iyon ay hindi pala para sa marangal na trabaho. Ginamit siya ni Rodrigo. Ang kanyang pawis at sakripisyo ay ginawang instrumento para sa pagpasok ng mga ilegal na droga at maruming pera sa bansa. Isang matinding lansa ang tila nanuot sa kanyang lalamunan, hindi amoy ng isda, kundi ang masangsang na katotohanan ng kataksilan. Ang lalaking pinaglingkuran niya ng 10 taon ay ginawa siyang isang hindi sadyang kasabwat sa mga krimeng pilit niyang sinusuugpo bilang isang sundalo. Ang bawat pisong ibinigay ni Rodrigo para sa kanyang pagkain ay galing sa duguang pera na sumisira sa buhay ng ibang tao. Napakahusay mo, Rodrigo. Boses ni Coronel Mendoza ang sumunod. Sino nga ba naman ang magdududa sa isang mahirap na asawang nagtatrabaho sa palengke? Ang akala ng lahat ay biktima siya ng kahirapan. Pero siya pala ang pinakamahalagang piyesa sa ating operasyon. Nang hindi niya nalalaman, naramdaman ni Teresita ang pag-akyat ng isang mainit na likido sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinunasan. Ang mga luhang iyon ay naging simbolo ng kanyang huling paalam sa anumang bakas ng pagmamahal na natitira sa kanyang puso. Ang bawat butil ng luha ay may dalang sumpa. Ang pag-ibig na itinanim niya sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng nabulok, at ang tanging natitira ay ang masangsang na amoy ng katarungang nauuhaw sa dugo. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Rodrigo na may hawak na isang brick ng puting pulbos. Nakangiti habang hinahaplos ito na tila ba isang mamahaling hiyas. Sa tabi nito ay isang litrato. Ang litrato ni Teresita noong unang taon ng kanilang kasal. Payat at gusgusin. Tingnan mo ito, Koronel. Tawa ni Rodrigo sabay turo sa litrato. Masyadong tanga ang babaeng ito. Akala niya ay bayani siya dahil tinitiis niya ang hirap para sa akin. Hindi niya alam, habang nanginginig siya sa ginaw sa loob ng bodega, ako ay nagbibilang na ng milyon sa piling ng babaeng mas karapat-dapat sa yaman ko. Isang golden moment ng matinding hapdi ang bumalot kay Teresita. Naalala niya ang gabing binigay niya ang litratong iyon kay Rodrigo. Ang sabi nito ay itatago niya iyon sa kanyang wallet para laging may inspirasyon. Ngunit ngayon, ang inspirasyong yun ay ginagawa na lamang katatawanan. Ang katapatan ni Teresita ay naging isang malaking biro sa harap ng mga taong walang konsensya. Tumalikod na si Teresita. Ang kanyang bawat hakbang sa carpet ng hotel ay tila mas mabigat kaysa sa mga banyera ng isda. Ang misyon niya ay hindi na lamang tungkol sa tungkulin. Ito ay tungkol sa pagbawi sa bawat segundo ng kanyang buhay na ninakaw ng mga taong ito. Habang pababa siya sa service elevator, isang mensahe ang pumasok sa kanyang earpiece. Major, kumpirmado na ang kargamento. Pero may isa pang nadiskubre ang intelligence. Ang big boss na kinatatakutan ni Rodrigo ay hindi si Isabela. May mas mataas pa sa kanila. At ang taong iyon ay nasa loob mismo ng pamilya mo. Napatigil ang elevator sa gitna ng dilim. Ang puso ni Teresita ay tila tumigil din sa pagtibok. Sino pa ba ang matitira sa pamilyang itinuring niya? Si Imelda ba? O may iba pa? Ang masangsang na katotohanan ay may mas malalim pa palang pinagmumulan, at ang amoy nito ay unti-unti nang lumalapit sa kanyang leeg. Huwag mong isipin na dahil hindi ka nabulok sa kulungan ay ligtas ka na, Teresita.
Masyado ka ng maraming alam o sadyang masyado ka lang malas para laging sumasulpot sa kung saan ako naroroon. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang sirain ang buhay na pinaghirapan ko? Ang boses ni Rodrigo ay puno ng panginginig, isang halo ng takot at agresyon na tila isang hayop na nasusukol sa dilim. Gabi na, at ang eskinita, patungo sa tinitirhan ni Aling Rosa, ay nababalot ng makapal na anino. Dito hinarang ni Rodrigo si Teresita, malayo sa mga ilaw ng hotel at sa mapanuring mata ng publiko. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay nakaparada sa dulo, tila isang itim na halimaw na naghihintay sa biktima. Nakatayo si Teresita, yakap ang kanyang sarili dahil sa lamig ng gabi. Ang kanyang suot ay ang basang damit na nakuha niya sa presinto, gusot-gusot at puno ng mantsa. Isang matinding irony ang bumalot sa eksenang yon. Ang lalaking pinaglaanan niya ng 10 taon ng buhay ay nakatayo sa harap niya, hindi para humingi ng tawad, kundi para magbanta sa kanyang buhay. Sa kanyang kamay, hawak ni Teresita ang isang maliit na balot ng tinapay na ibinigay ni Aling Rosa, isang huling piraso ng kabutihan sa gitna ng kalupitan ni Rodrigo. Wala akong alam, Rodrigo. Ang tanging alam ko lang ay ang sakit ng ginawa mo sa akin. Mahinang sagot ni Teresita. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat kalamnan ng kanyang katawan ay handa na sa anumang pag-atake. Ang kanyang pagsasanay bilang sundalo ay kusang gumigising, sinusukat ang bawat distansya at ang gulo ng galaw ni Rodrigo. Biglang sumugod si Rodrigo at marahas na hinawakan si Teresita sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manipis na tela ng damit ni Teresita, nagdudulot ng hapdi na tila ba ayaw na siyang pakawalan. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ni Rodrigo ay nanuot sa ilong ni Teresita, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pandidiri. Magsinungaling ka pa! Alam kong ikaw ang may-ari ng hikaw na yon. Anong ginagawa mo sa hotel? Sino ang nagbabayad sa iyo? Sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang muka ay malapit na sa mukha ni Teresita, puno ng puot. Naramdaman ni Teresita ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang internal crumbling na nararamdaman niya ay hindi dahil sa takot kay Rodrigo, kundi dahil sa pagguho ng huling imahe ng lalaking minahal niya. Ang bawat haplos ni Rodrigo ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang balat. Ang lalaking dati ay nagtatanggol sa kanya sa mga asong gala sa kalye, ay siya na ngayong asong ulol na gustong kumagat sa kanyang leeg. Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, itinulak ni Rodrigo si Teresita patungo sa isang tumpok ng mga basyong bote at basura. Ang tunog ng mga nababasag na salamin sa ilalim ng katawan ni Teresita ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, tila ba sumasabay sa pagkadurog ng kanyang huling pasensya. Isang matalim na piraso ng bote ang humiwa sa kanyang braso, naglalabas ng mainit na dugo na agad na humalos sa dumi ng eskinita. Ito ang huling babala mo, Teresa. Banta ni Rodrigo habang dinuduro ang asawa. Umalis ka na ng Maynila. Bumalik ka sa probinsya at mabulok ka roon. Dahil kung makita pa kitang muli, hindi lang sugat sa braso ang matatanggap mo. Habang paalis si Rodrigo, naramdaman ni Teresita ang hapdi ng sugat, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang kalooban. Nakita niya ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ni Rodrigo nang itulak siya nito, isang locket na naglalaman ng litrato ni Nanay Imelda. Dahan-dahan itong pinulot ni Teresita. Ang locket ay nakabukas at sa likod ng litrato may nakasulat na isang serye ng mga numero at isang pangalan. Ina ng uwak. Napatigil ang hininga ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang binubuo ang puzzle sa kanyang isipan. Hindi si Isabela ang utak. Ang ina ng uwak, ang totoong big boss na nagpapatakbo ng lahat ng iligal na operasyon, ay ang taong pinagsilbihan niya
at inalagaan sa loob ng 10 taon si Imelda. Isang golden moment ng matinding katotohanan ang tumama sa kanya. Naalala niya ang lahat ng gabi na nagpanggap si Imelda na may sakit para lamang makuha ang kanyang atensyon at pera, habang sa likod ng mga dasal nito ay ang pagpaplano ng mga krimeng sumisira sa bayan. Ang bawat pagmamano ni Teresita sa kamay ng matanda ay tila isang pagsamba sa demonyo nang hindi niya nalalaman. Dahan-dahang tumayo si Teresita mula sa mga basag na bote. Ang kanyang dugo ay patuloy na pumapatak sa semento, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha. Ang bawat sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan ay naging isang malamig na determinasyon. Ang maskara ni Rodrigo ay gumuho na, at kasunod nito ay ang pagkawasak ng buong imperyo ng kasinungalingan na kanilang itinayo. Ang akala mo ba ay ikaw ang mangangaso, Rodrigo? Bulong ni Teresita sa hangin. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan. Hindi mo alam na ang ibong minaliit mo ay may dalang bagyo na magpapabagsak sa inyong lahat. Habang naglalakad siya palayo sa eskinita, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumunod sa kanya mula sa malayo. Hindi ito ang sasakyan ni Rodrigo. Isang bagong anino ang lumitaw, at sa pagkakataong ito, ang panganib ay hindi na lang nanggagaling sa mga kaaway, kundi sa isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Sino ang ina ng Wak sa labas ng bahay ni Imelda? At sapat ba ang lakas ni Teresita para harapin ang sarili niyang pamilya sa ngalan ng katarungan? Akala mo ba ay natatapos ang lahat sa isang pirasong papel ng diborsyo? Ang utang na dugo ay hindi binabayaran ng 500 piso, kundi ng bawat segundong kukunin sa iyo ng tadhana. Ang mga salitang ito na nakasulat sa isang pulang papel na may amoy ng lansa at dagat ay tila isang sumpa na bumungad kay Rodrigo sa loob ng kanyang marangyang opisina. Gabi na bago ang kanyang engrandeng kasal, at ang bawat sulok ng silid ay puno ng mga regalo, mamahaling alak, at ang kanyang dekalidad na wedding suit na nakasabit sa gilid. Ngunit sa halip na saya, isang matinding panginginig ang gumagapang sa kanyang mga kalamnan habang hawak ang liham na walang pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan niyang nilukot ang papel, ang tunog ng pagkayupi ng tuyong materyales ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Tila ba mga buto na naglalagutukan. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tumingin siya sa malaking salamin. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang lalaking balot ng yaman, ngunit may mga matang puno ng itinatagong takot. Ang bawat tagumpay na tinatamasa niya ngayon ay tila isang bahay na gawa sa baraha na anumang sandali ay maaaring liparin ng hangin. Isang matinding kaibahan ang namagitan sa kanyang marangyang kapaligiran at sa mensaheng kanyang hawak. Ang bawat chandelier sa kanyang kisame ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing si Teresita ay nanginginig sa loob ng bodega, habang ang bawat diamanteng ibinigay niya kay Isabela ay tila mga kristal na gawa sa pawis at dugo ng babaeng itinapon niya. Ang bawat I love you na sinambit niya kay Isabela ay naging isang malupit na echo ng mga pangakong binali niya kay Teresita. Rodrigo, bakit ka namumutla? May problema ba sa mga arrangement natin para bukas? Ang boses ni Isabela ay bumasag sa katahimikan habang dahan-dahan itong pumasok sa silid. Suot ang isang manipis na pantulog na gawa sa sutla. Ang bawat hakbang nito sa malambot na carpet ay tila isang paalala ng kanyang bagong buhay. Ngunit para kay Rodrigo, ang amoy ng pabango ni Isabela ay biglang napalitan ng isang mapanglaw na amoy ng isda at malamig na yelo. Isang gunita na ayaw nang lumisan sa kanyang isipan. Wala, Isabela. Masyado lang akong pagod sa dami ng mga bisitang dapat asikasuhin. Pagsisinungaling ni Rodrigo habang mabilis na itinago ang lukot na papel sa loob ng kanyang bulsa. Huwag kang mag-alala. Magiging perpekto ang lahat bukas. Walang sino mang makakasira
sa araw nating ito. Dapat lang, Rodrigo, mariing sagot ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang dahan-dahang hinahaplos ang kwelyo ng wedding suit ni Rodrigo. Tandaan mo, ang kasalang ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ang ating tiket para sa mas malaking kapangyarihan. Huwag mong hahayaan ang kahit anong anino mula sa iyong nakaraan na humarang sa ating dinadaanan. Lalo na ang babaeng yon. Naramdaman ni Rodrigo ang paglamig ng kanyang sikmura. Ang internal crumbling na nararamdaman niya ay hindi dahil sa pag-ibig kay Teresita, kundi dahil sa takot na baka ang lahat ng kanyang ilegal na gawain ay mabunyag sa harap ng publiko. Ang bawat lihim na ibinahagi niya kay Isabela, ang bawat duguang pera na pumasok sa kanilang account, lahat iyon ay tila mga multong naghihintay ng tamang oras para siya ay sakalin. Isang golden moment ng matinding pag-aalinlangan ang tumama kay Rodrigo. Naalala niya ang isang gabi noong sila ay nagsisimula pa lamang ni Teresita nang ipinagluto siya nito ng tuyo at sinangag dahil wala na silang pera. Sinabi ni Teresita sa kanya na kahit anong mangyari, hinding-hindi niya ito iiwan dahil ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Ngayon, hawak niya ang ginto, ngunit ang kanyang dangal ay nabulok na kasama ng mga isda sa bodega. Dahan-dahan niyang inilabas muli ang lukot na papel nang makaalis si Isabela. Sa likod ng sulat, may isang maliit na marka, isang insignia ng militar na dahan-dahang lumitaw sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang insignia ng mga Special Forces. Napatigil ang paghinga ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang noo. Hindi ito galing sa isang sawi na asawa. Hindi ito galing sa isang babaeng naghihiganti dahil sa pag-ibig. Ang babalang ito ay nanggagaling sa isang katarungang may dalang armas at awtoridad. Sino ka ba talaga, Teresita? Bulong ni Rodrigo sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at desperasyon. Anong klaseng demonyo ang itinago mo sa loob ng 10 taon? Habang ang gabi ay lumalalim, isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa labas ng mansyon ang narinig ni Rodrigo. Isang itim na sasakyan ang nakatigil sa tapat ng kanilang gate. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, ngunit ang presensya nito ay tila isang mabigat na anino. Isang bulto ng tao ang nakatayo sa labas, nakatingin ng diretso sa bintana ni Rodrigo. Hindi ito si Teresita. Ito ay isang lalaking may dalang isang malaking bouquet ng mga puting rosas. Ngunit ang bawat rosas ay may mantsa ng pulang likido. Isang babala na ang kasal na magaganap bukas ay hindi magiging isang pagdiriwang, kundi isang libing. Ang cliffhanger ay naroroon sa bawat segundo ng katahimikan. Bukas, sa harap ng altar, hindi lang ang mga singsing ang magpapalitan. Ang katarungan ay may dalang sariling regalo at ang bawat bisitang darating ay magiging saksi sa pagbagsak ng isang lalaking akala niya ay kaya niyang lokohin ng tadhana. Ngumiti ka, Rodrigo. Ngayon ang araw na magiging hari ka sa harap ng buong Maynila. Hindi ito ang oras para magmukha kang nakakita ng multo sa gitna ng sikat ng araw. Ang boses ni Nanay Imelda ay puno ng awtoridad habang inaayos niya ang kwelyo ng mamahaling barong ni Rodrigo sa loob ng presidential suite ng hotel. Nakasuot ang matanda ng isang kulay gintong terno na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. At ang kanyang leeg ay pinalamutian ng dambuhalang kwintas na diamante. Ang yaman na bunga ng mga lihim na transaksyong nakatago sa ilalim ng mga banyera ng isda. Ang bawat haplos niya sa balikat ng anak ay tila isang pagbabasbas ng kasamaan, isang paalala na wala nang pwedeng umurong sa laro nilang ito. Sa labas ng suite, naririnig ang hiyawan ng mga reporter at ang kislap ng mga kamera. Ang buong bansa ay nakatitig sa itinuturing na kasal ng taon. Sa harap ng mga lens ng media, dahan-dahang lumabas si Imelda, hawak-hawak ang kanyang paboritong rosaryo habang nagpapahid ng pekeng luha sa kanyang mga pisngi. Ang aking anak,
ay sa wakas ay nakatagpo na ng isang babaeng karapat-dapat sa kanyang dangal. Pahayag ni Imelda sa harap ng mga mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig sa husay ng pag-arte. Matagal kaming nagdusa sa pananakit at panggugulo ng isang babaeng baliw na pilit kaming kinukulimbat. Ang nakaraang asawa ni Rodrigo ay isang malaking pagkakamali. Isang babaeng walang ibang ginawa kundi ang mag-imbento ng mga kwento para lamang makakuha ng pera. Pero ngayon, malaya na kami sa anino ng basurang yon. Sa loob ng kwarto, narinig ni Rodrigo ang bawat salita ng kanyang ina mula sa telebisyon. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis. Ang bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ni Imelda ay tila isang malaking bato na idinaragdag sa bigat na kanyang dinadala. Tumingin siya sa isang maliit na tray ng pagkain sa mesa. May isang piraso ng isda roon na niluto ng espesyal para sa kanya. Ngunit sa halip na gutom, isang matinding pagkasuka ang naramdaman niya. Ang amoy ng isda ay tila isang sumpa na bumabalot sa buong suite. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng bawat gabing nagpapakapagod si Teresita habang siya ay nagpaplano ng kanyang pag-alis. Isang matinding internal crumbling ang nagaganap sa kalooban ni Rodrigo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila ba isang bilanggo na gustong tumakas mula sa kanyang dibdib. Ang bawat tahi ng kanyang wedding suit ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. Naalala niya ang pulang papel na natanggap niya kagabi. Ang insignia ng militar ay patuloy na sumasayaw sa kanyang paningin. Sino ang ina ng Wak? Ang pangalang iyon ay tila isang lihim na lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kumpiyansa. Honey, bakit hindi ka pa rin ayos? Ang mga bisita ay naghihintay na sa ballroom. Boses ni Isabela mula sa kabilang pinto. Lumabas si Isabela. Mukhang isang reyna sa kanyang puting gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng kagaslawan. Ngunit para kay Rodrigo, ang puting kulay ng suot nito ay tila isang shroud, isang telang pamburol. Nakita ni Rodrigo ang tattoo sa batok ni Isabela. Ang simbolo ng uwak na ngayon ay tila mas lalong nagliliyab sa kanyang paningin. Isabela, sigurado ka bang ligtas tayo rito? Mahinang tanong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay basag. Ang mga babalang natatanggap ko, parang hindi lang ito galing kay Teresita. Tumawa ng mapait si Isabela at lumapit kay Rodrigo. Ang kanyang mga kamay na puno ng alahas ay humawak sa mukha ng lalaki. Rodrigo, masyado kang praning. Ang militar, ang pulis, lahat sila ay nasa ilalim ng bulsa ng iyong ina. Si Nanay Imelda ang may hawak sa kanila. Wala tayong dapat ikatakot. Ngayong gabi, ang huling kargamento ay darating at pagkatapos nito, lilipad na tayo patungong Europa. Doon, wala nang makakaabot sa atin. Isang golden moment ng matinding pagkasuklam ang bumalot kay Rodrigo habang tinititigan ng kanyang ina at ang kanyang magiging asawa. Ang dalawang babaeng ito, na akala niya ay kanyang kaligtasan, ang siyang mga arkitekto ng kanyang kapahamakan. Ang trono ng kasinungalingan na kanyang inaakyat ay tila gawa sa mga buto ng mga taong kanilang niloko. Habang naglalakad sila patungo sa Grand Ballroom, napansin ni Rodrigo ang isang kakaibang kilos sa mga waiter na nakahanay sa pasilyo. Ang bawat isa sa kanila ay may suot na puting guwantes, ngunit ang kanilang mga galaw ay masyadong tumpak, masyadong disiplinado para sa mga karaniwang empleyado ng hotel. At sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod. Suot ang isang itim na gown na tila ba isang anino sa gitna ng liwanag. Napatigil ang tibok ng puso ni Rodrigo nang dahan-dahang lumingon ang babae. Hindi niya makita nang malinaw ang mukha nito dahil sa suot na belo. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang puno ng katarungan at pait, ay tila bumaon sa kanyang kaluluwa. Teresita, bulong ni Rodrigo, ngunit ang kanyang boses
ay nilamon ng ingay ng mga trumpeta na hudyat ng pagsisimula ng seremonya. Ang cliffhanger ay naroroon sa bawat hakbang ni Rodrigo patungo sa altar. Ang bawat hakbang ay tila isang hakbang papalapit sa isang bitag na matagal nang inihanda. Sa gitna ng karangyaan at mga ngiti ng media, ang katarungan ay dahan-dahan nang humahawak sa kanyang leeg. Malalaman ba niya ang katotohanan bago maisuot ang singsing? O ang altar na kanyang inaakyat ay magiging lugar ng kanyang huling paghuhukom? Ang bawat latay sa aking balat ay hindi na tanda ng aking kahinaan, kundi mga guhit ng isang mapait na digmaan na ako ang nanalo. Ang Teresitang inalipusta ninyo ay matagal nang nabulok kasama ng mga isda sa bodega, at ang babaeng haharap sa inyo ngayon ay ang katarungang hindi ninyo mabibili ng ginto. Sa loob ng isang pansamantalang command post na nakatago sa basement ng hotel, nakatayo si Teresita sa harap ng isang mahabang salamin. Ang liwanag ng mga fluorescent lamp ay tumatama sa kanyang mukha, na ngayon ay wala ng bahid ng uling o dumi ng palengke. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang ceremonial military uniform mula sa isang plastic cover. Ang tunog ng paghila sa zipper nito ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang bagong buhay, ang muling pagsilang ng isang mandirigmang matagal nang nagkubli. Isang matinding emosyon ang bumalot sa kanya habang isinusuot ang bawat bahagi ng kanyang uniforme. Ang matigas at malinis na tela ay tila isang baluti na pumoprotekta sa kanyang sugatang puso. Nang ilagay niya ang mga insignia ng kanyang ranggo sa kanyang mga balikat, naramdaman niya ang bigat ng tungkulin at ang tamis ng nalalapit na tagumpay. Ang ranggo ng major ay hindi lang basta titulo. Ito ang simbolo ng kanyang 10 taong sakripisyo ng bawat gabi na tinuon niya ang kanyang pansin sa bayan habang ang sarili niyang buhay ay winawasak ng mga taong minahal niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga peklat sa kanyang mga kamay. Ang mga kalyo na nakuha niya sa paglilinis ng isda ay naroroon pa rin, isang permanenteng marka ng kanyang pagiging alipin sa pamilya ni Rodrigo. Ngunit sa halip na ikahiya, tiningnan niya ito ng may pagmamalaki. Ang bawat sugat na yon ay saksi sa kanyang katatagan. Ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya sa ilalim ng nagyayelong bodega ay naging mga kristal na ngayon ay kumikinang sa kanyang mga mata. Major, handa na po ang lahat ng unit sa bawat exit ng ballroom. Ang signal na lang ninyo ang hinihintay. Ang boses ng kanyang aide-de-camp ay puno ng respeto. Tumayo si Teresita ng matuwid. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na tila ba ang sahig ng basement ay nagiging isang entablado ng kapangyarihan. Wala na ang nanginginig na boses ng babaeng nagmamakaawa para sa 500 piso. Ang bawat salita niya ngayon ay may bigat ng batas. Siguraduhin ninyong walang makakalabas, lalo na ang matandang si Imelda. Mariing utos ni Teresita, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Gusto kong makita ng buong mundo ang mukha ng ina ng uwak kapag ang kanyang trono ay tuluyan ng gumuho. Huwag kayong kikilos hanggat hindi ko ibinibigay ang huling hudyat sa loob ng altar. Isang golden moment ng paghihilom ang naramdaman ni Teresita habang tinititigan ang kanyang sariling refleksyon. Naalala niya ang kanyang ina, ang babaeng itinuro sa kanya na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa dangal. Sa loob ng 10 taon, tila nawala ang kagandahang iyon sa ilalim ng amoy ng lansa at pait ng pagtataksil. Ngunit ngayon, habang inaayos niya ang kanyang military cap, nakita niya ang isang babaeng hindi na kayang saktan ng kahit na sino. Ang kanyang kagandahan ay hindi nagaling sa palamuti, kundi sa apoy ng katarungang nagliliyab sa kanyang kaluluwa. Lumakad siya patungo sa pintuan. Ang tunog ng kanyang matigas na sapatos sa semento ay tila isang martsa ng paghuhukom. Ang bawat hakbang ay nagpapaalala sa kanya ng bawat hagupit ng tadhana na kanyang nalampasan. Ang paghihiganti na kanyang gagawin ay hindi para sa kanyang sarili lamang, kundi para sa bawat babaeng minaliit, bawat taong niloko,
at bawat mamamayang binalasubas ng mga taong gaya ni Rodrigo. Sa kabilang panig ng hotel, naririnig na ang marangyang musika ng kasal. Ang mga kampana ay tumutunog na, hudyat ng simula ng seremonya. Ngunit para kay Teresita, ang tunog na yon ay hindi hudyat ng pag-iisang dibdib, kundi hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ito na ang huling sayaw ninyo, Rodrigo, bulong ni Teresita sa kanyang sarili habang papalapit sa service elevator. Ang cliffhanger ay naroroon sa bawat segundong lumilipas, habang si Rodrigo ay naghihintay sa altar at si Isabela ay dahan-dahang naglalakad sa aisle. Ang anino ng katarungan ay nasa likod na nila. Ang pinto ng ballroom ay malapit nang bumukas at ang babaeng lalabas mula roon ay hindi ang biktima na kanilang inaasahan, kundi ang bagyong wawasak sa kanilang lahat. Malalaman ba nila ang katotohanan bago ang huling I do? O ang kanilang kasal ay magiging isang pampublikong pagbitay sa kanilang mga pangalan? Atas, Rodrigo, tinatanggap mo ba si Isabela bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, hanggang sa kamatayan? Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang ballroom na ginawang isang tila banal na santuaryo. Ang bawat sulok ay napalalamutian ng libu-libong sariwang puting rosas. Ang bango nito ay sapat na para malunod ang anumang alaala ng lansa at dumi. Nakatayo si Rodrigo sa harap ng altar. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang diamanteng singsing na kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Tumingin siya kay Isabela na nakangiti ng buong tamis sa likod ng kanyang mamahaling belo. Ngunit sa likod ng mga mata ni Rodrigo, may isang anino ng takot na hindi niya maalis. I do, ang sagot ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok, tila ba may isang kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa man maisuot ang singsing, isang biglang pagpalo ng malakas na hangin ang nagpabukas sa malalaking pintuan ng ballroom. Kasabay nito, ang lahat ng liwanag mula sa mga chandelier ay biglang namatay. Iniwan ng buong silid sa isang nakabibinging dilim at matinding katahimikan. Ang mga hiyawan ng gulat mula sa mga bisita ay agad na napalitan ng tunog ng mabibigat at sabay-sabay na hakbang ng mga bota na nagmumula sa bawat dulo ng silid. Biglang bumukas ang isang solong spotlight sa itaas ng grand staircase. Doon, nakatayo ang isang figura na tila ba nanggaling sa isang panaginip o sa isang bangungot para sa mga taong naroroon. Isang babaeng nakasuot ng ceremonial military uniform. Ang kulay ng tela ay kasing tapang ng gabi at ang mga bituin sa kanyang balikat ay kumikinang ng may awtoridad. Dahan-dahan siyang naglakad pababa. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikan ng lahat. Napatigil ang hininga ni Rodrigo. Ang singsing na kanyang hawak ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig, naglalabas ng isang maliit na tunog ng metal sa gitna ng katahimikan. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng may tindig ng isang reyna at mga matang puno ng apoy ng katarungan, ay walang iba kundi si Teresita. Ang kasalang ito ay tapos na, Rodrigo. Ang boses ni Teresita ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hindi na ito ang mahinang boses ng asawang nakiusap para sa 500 piso. Ito ay boses ng isang tiyota na handang magpabagsak ng isang imperyo. Dumating ako rito, hindi para pigilan ang inyong pag-ibig, kundi para kunin ang kabayaran ng 10 taon ninyong panloloko sa bayan. Biglang bumukas ang mga auxiliary lights at tumambad ang 12 ng mga miyembro ng Special Forces na may dalang mga armas nakapaligid sa bawat bisita. Ang mga VIP, mga politiko at mga negosyante na kanina ay nagmamayabang ay ngayon ay nakataas ang mga kamay. Ang kanilang mga mukha ay maputla pa sa mga rosas sa paligid. Teresita, anong kalokohan ito? Sigaw ni Imelda habang pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Magnanakaw ka talaga. Pati ang kasal ng anak ko ay sisirain mo. Mga guards, paalisin ang babaeng ito. Ngunit walang guardia na gumalaw. Sa halip lumapit si Teresita kay Imelda at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Isang golden moment ng matinding katarungan ang bumalot sa silid nang ilabas ni Teresita ang isang warrant of arrest. Nanay Imelda, o mas kilala sa loob ng intelligence bilang ang ina ng uwak, malamig na sabi ni Teresita, ang bawat rosaryong hinahawakan mo ay may mantsa ng dugo ng mga taong sinira ng iyong ilegal na droga. Ang bawat pisong ibinayad mo sa hotel na ito ay galing sa paghihirap ng mga taong ninakawan mo ng kinabukasan. Ngayong gabi, ang iyong pagdarasal ay sa loob na ng rehas magpapatuloy. Napaupo muli si Imelda. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho sa isang segundo. Si Isabela naman ay sumubok na tumakas patungo sa likod, ngunit agad siyang hinarang ng dalawang babaeng sundalo. At ikaw, Isabela, baling ni Teresita sa babaeng nakaputing gown. Ang iyong ganda ay kasing huwad ng mga dokumentong ginagamit mo sa money laundering. Ang iyong relasyon kay Rodrigo ay isa lamang cover para sa operasyon ng uwak. Ngayong gabi, pareho kayong magbabayad. Dahan-dahang lumapit si Teresita kay Rodrigo na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng altar, umiiyak at nanginginig sa takot. Ang lalaking akala niya ay hari ay isa lamang palang duwag na naitago sa likod ng yaman. 10 taon akong naglingkod sa iyo ng tapat, Rodrigo. Bulong ni Teresita, sapat na malakas para marinig ng lahat. Inisip ko noon na ang pag-ibig ko ang magliligtas sa iyo, pero mas pinili mong pumatay ng dangal para sa ginto. Ang bawat isdang nilinis ko ay naging saksi sa iyong kataksilan. Ngayon, ang mga tinik ng mga isdang yon ang susugat sa iyong kaluluwa hanggang sa huli. Sa isang hudyat ni Teresita, ang tunog ng mga posas na isinasasara ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Si Rodrigo, si Isabela at si Imelda ay dahan-dahang inilabas sa harap ng mga kamera ng media na kanina ay nagpupuri sa kanila. Ang kanilang marangyang kasal ay naging isang pampublikong kahihiyan na hinding-hindi makakalimutan ng buong bansa. Habang inilalabas ang mga suspek, tumayo si Teresita sa gitna ng ballroom, mag-isa sa ilalim ng spotlight. Tiningnan niya ang diamanteng singsing na naiwan sa sahig. Dahan-dahan niya itong tinapakan. Ang tunog ng pagkabasag ng mamahaling bato ay tila huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang buhay. Ang cliffhanger ay naroroon sa mga mata ni Teresita habang nakatingin siya sa huling pag-alis ng sasakyan ng pulis. Ang misyon ay tapos na, ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tanong na naiwan sa kanyang puso ay, sa likod ng tagumpay na ito, paano niya muling bubuuin ang isang Teresita na hindi na kailangan pang magtago sa likod ng anumang maskara? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang may isa pang kasabwat na hindi pa nahuhuli? Isang taong mas malapit sa kanya kaysa sa inaakala niya? Ang bakal na rehas na ito ay hindi kasing lamig ng iyong puso, Rodrigo. Ngunit dito, sa loob ng 4 na sulok na ito, magkakaroon ka ng lahat ng oras sa mundo para mabilang ang bawat kasinungalingang itinanim mo sa loob ng 10 taon. Ang boses ni Teresita ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at mabahong silid ng bisitahan sa loob ng presinto. Wala na ang kislap ng mga chandelier at ang bango ng mga puting rosas. Ang tanging naririto ay ang amoy ng luma at basang semento, hinaluan ng amoy ng kawalang pag-asa. Nakaupo si Teresita sa kabilang panig ng salamin. Suot pa rin ang kanyang uniforme, ngunit ngayon ay may dala siyang isang maliit na sobre. Ang huling piraso ng kanilang nakaraan. Sa harap niya, nakaupo si Rodrigo. Wala na ang kanyang mamahaling wedding suit. Suot na niya ang isang kulay kahel na damit ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na kayang maghugas sa kanyang mga kasalanan. Sa tabi niya,
Nakaupo rin si Nanay Imelda na tila ba lumiit ang pangangatawan sa loob ng iilang oras. Ang matanda ay patuloy na humahawak sa kanyang mga rosaryo, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sino mang naniniwala sa kanyang mga dasal. Teresita, anak, maawa ka sa amin. Pakiusap ni Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pekeng pagsisisi. Naging pamilya mo kami. Pakakawalan mo ba ang iyong biyena na nag-aruga sa iyo? Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Ang utang na loob mo sa amin. Ang utang na loob ko sa inyo ay binayaran ko na ng 10 taon ng aking buhay. Putol ni Teresita. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang punyal. Binayaran ko yun sa bawat gabi na nanginginig ako sa ginaw sa bodega habang kayo ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Binayaran ko yon sa bawat sampal at mura na tinanggap ko ng nakayuko. Ngayon, Nanay Imelda, ang tanging utang na mayroon ay ang utang ninyo sa batas. At ang batas ay hindi marunong maawa sa isang ina ng uwak. Isang matinding internal crumbling ang nakita sa mukha ni Rodrigo. Yumuko siya ng malalim. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig sa buong silid. Patawarin mo ako, Teresita. Nagbulag-bulagan ako dahil sa pera. Akala ko ay mas magiging masaya ako sa piling ni Isabela. Pero ngayon, iniwan niya ako. Siya ang unang nagtestigo laban sa amin para lamang iligtas ang sarili niya. Nawala ang lahat, Teresita. Ang mansyon, ang pera, ang kumpanya. Lahat ay kinuha na ng gobyerno. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresita. Hindi nawala ang lahat, Rodrigo. Ang totoo ay wala naman talagang sa inyo simula't simula pa. Ang lahat ng karangyaan ninyo ay nakatayo sa isang pundasyon ng buhangin at dugo. Ngayong gumuho na ang inyong trono, nalaman nyo na kung gaano kayo kaliit. Dahan-dahang kinuha ni Teresita ang 500 pisong papel mula sa kanyang sobre, ang mismong papel na itinapon ni Rodrigo sa kanyang paanan sa labi ng ospital. Inilagay niya ito sa maliit na siwang sa ilalim ng salamin. Ito ang 500 piso na ibinigay mo sa akin, sabi ni Teresita. Ang bawat salita ay puno ng pagtatapos. Ibinabalik ko na ito sa iyo. Gamitin mo yan para pambili ng kape o sabon sa loob. Iyan na ang huling koneksyon nating dalawa. Simula sa araw na ito, ang pangalang Teresita ay hindi na magiging bahagi ng iyong panaginip. Isang golden moment ng matinding paglaya ang naramdaman ni Teresita nang bitawan niya ang perang iyon. Ang bawat bigat sa kanyang dibdib, ang bawat pait ng 10 taon ay tila sumama sa piraso ng papel na iyon. Tumayo siya ng matuwid, inaayos ang kanyang military cap at tiningnan ng dalawa sa huling pagkakataon. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo kinamumuhian, bulong ni Teresita. Dahil ang puot ay para lamang sa mga taong mahalaga. Para sa akin, kayo ay mga estranghero na lamang na nagkataong dumaan sa aking buhay para ituro sa akin kung gaano katamis ang maging malaya. Tumalikod na si Teresita. Ang tunog ng kanyang matigas na sapatos ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng presinto habang papalayo siya sa dilim. Sa labas, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Isang liwanag na hindi na nakasisilaw, kundi nagbibigay ng init at pag-asa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang martsa patungo sa isang bagong simula. Ang cliffhanger ay naroroon sa katahimikan ng kanyang paglalakad. Ang hustisya ay nakamit na, ang mga kaaway ay nasa likod na ng rehas, ngunit sa dulo ng pasilyo, isang pamilyar na anino ang naghihintay sa kanya sa tabi ng kanyang sasakyan. Isang taong hindi niya inaasahang makikita pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sino ang naghihintay sa kanya sa labas ng mundong ito ng sakit? At handa na ba ang kanyang puso na tumanggap ng isang bagong kabanata na hindi na kailangan pang magturos ng anumang armas? Anthony, ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay hindi kasing lupit ng liwanag sa loob ng bodega ng isda. Dito, ang hangin ay may dalang amoy ng asin at kalayaan.
Isang uri ng samyo na tila naghuhugas sa bawat bakas ng ang lansa na nanatili sa balat ni Teresita sa loob ng 10 taon. Nakatayo siya sa puting buhangin, suot ang isang simpleng puting bestido na dahan-dahang hinahampas ng hangin. Wala na ang kanyang mabigat na uniforme, wala na ang kanyang ranggo, at wala na ang maskara ng isang api. Sa sandaling ito, siya ay si Teresita lamang, isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng malawak na karagatan. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga kamay. Ang mga kalyo ay naroroon pa rin, ngunit hindi na niya ito tinitingnan ng may pait. Ang mga sugat na yon ay naging mga perlas ng kanyang karanasan, mga marka ng isang mandirigmang hindi sumuko sa kabila ng paulit-ulit na paghampas ng ngalon ng kataksilan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanyang paligid. Ang tanging naririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa kanyang mga paa. Ang tunog na ito ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng galit at sakit na dati ay nagpuyat sa kanyang mga gabi. Isang pamilyar na bulto ang lumapit sa kanya mula sa isang maliit na kubo sa di kalayuan. Si Aling Rosa, bit-bit ang isang baso ng sariwang buko juice, ay ngumiti sa kanya ng may tunay na kagalakan. "Nakahinga ka na ba ng maluwag, anak?" tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-aaruga. "Opo, Aling Rosa. Sa wakas, pakiramdam ko ay hindi na ako kailangang magtago," sagot ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng araw. Ang katarungan ay nakamit na. Pero ang mas mahalaga, nahanap ko na ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng anumang hatol ng korte. Isang golden moment ng pagpapatawad ang naramdaman ni Teresita. Hindi niya pinatawad si Rodrigo at Imelda dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa katahimikan. Ang puot ay isang mabigat na angkla. At sa gabing ito, tuluyan na niya itong pinutol upang hayaan ang kanyang sarili na dinala ng agos patungo sa bagong simula. Ang 10 taon na kanyang ibinigay ay hindi nawala. Ito ang nagsilbing apoy na tumunaw sa maruming bakal upang maging isang matibay na ginto. Sa likod ni Teresita, nakatayo ang isang maliit na gusali. Ang bahay dangal, isang foundation na itinayo niya gamit ang kanyang mga naipon at ang gantimpala mula sa kanyang huling misyon. Ito ay isang silungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil, isang lugar kung saan ang bawat lansa ng kanilang nakaraan ay papalitan ng bango ng bagong pag-asa. Ang misyon ni Teresita ay hindi natapos sa paghuli sa ina ng wak. Ito ay nagbago lamang ng anyo mula sa pagpaparusa patungo sa pagpapagaling. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa langit, kinuha ni Teresita ang isang maliit na shell sa buhangin. Inilapit niya ito sa kanyang tenga at narinig ang malawak na hininga ng dagat. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bagyo ay lumipas na, ang mga alon ay kumalma na, at ang babaeng dati ay alipin ng isda ay isa na ngayong reyna ng kanyang sariling tadhana. Hayaan nating tangayin ng hangin ang bawat alaala ng sakit habang dahan-dahang binubuksan ang pinto para sa isang bagong umaga na puno ng pag-asa at liwanag. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat hakbang ng mahabang paglalakbay ni Teresita. Ang inyong oras at ang puso na inilaan ninyo sa kwentong ito ang tunay na nagbigay buhay sa bawat salitang aking isinulat mula sa simula hanggang sa wakas. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang mga kabanata ng matinding pait sa loob ng bodega ng isda at ang mga sandali ng pang-aapi kay Teresita, tila nakaramdam din ako ng paninikip ng dibdib. May mga gabi na kailangan kong huminto dahil ang bawat patak ng luha ng ating bida ay tila naging akin na rin. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagpaparusa sa mga taong nagkasala, kundi ang paghahanap ng tamang himig para sa muling pagbangon ng isang pusong winasak ng mga taong pinagkatiwalaan. Ang kwentong ito
ay nagmula sa inspirasyon ng maraming matatag na kababaihan sa ating paligid. Mga babaeng tinitiis ang lamig ng bawat pagsubok para lamang sa init ng kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Nais kong ipaalala sa inyo na ang kapatawaran ay hindi kailanman tanda ng kahinaan. Sa halip, ito ay parang isang maliit na binhi na itinatanim sa gitna ng tuyong lupa. Mahirap itong palaguin at nangangailangan ng matinding pasensya. Ngunit kapag ito ay namulaklak, ito ay magbibigay ng pinakamatamis na lilim sa iyong kaluluwa. Ang pag-asa ay parang sikat ng araw sa dulo ng isang mahabang ulan. Maaaring hindi natin ito laging nakikita, pero alam nating palagi itong darating. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito ni na Teresita at Rodrigo, nais kong iwanan sa inyo ang isang katanungan na maaari ninyong pagnilayan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Teresita, kaya mo rin bang iwanan ang lahat ng pait at tunay na patawarin ng mga taong kumuha ng iyong dangal at panahon? O naniniwala ka ba na ang katarungan ay dapat munang makamit ng buong buo bago ang tunay na pagpapatawad? Sana po ay nag-iwan ang ating munting kwento ng isang mahalagang marka sa inyong mga puso. Kung inyo pong nagustuhan ang ating paglalakbay, huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng inyong mga tapat na saloobin at komento. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng kwento ng pag-asa. Ang inyong bawat suporta ay parang isang munting apoy na nagbibigay ng init at lakas sa akin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong hango sa tunay na kulay ng buhay. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kabanata ng ating mga pangarap. Maraming salamat po at naway manatili ang pag-ibig sa inyong mga tahanan